Naku mga ka-art lover, kaya pala tahimik na ngayon ang kaso ni Kibuloy. Hindi na nag-iingay sa Senado at Kongreso dahil parang ipapadala na ito sa Amerika. Extradition treaty ay hindi pwede tayong aayaw. Sabi ni Boyeng Remulla ay wala silang magawa kapag hihingiin ng US si Kibuloy ay talagang ibibigay nila kasi meron tayong extradition treaty Pilipinas and Amerika. Narito ang ulat, atin pakinggan. UNTV, pasok. Extradition treaty ang Pilipinas at Estados Unidos na obligado rin ang bansa na tuparin. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, maaring sa lalong madaling panahon ay hihilingin ng Amerika na ibigay sa kanila si Apollo Kibuloy. Remember, we have a treaty with the US and it's part of the law of the land. We will have to play it out well. Ngunit nilinaw ni Secretary Remulla na pag-aaralan nila ng mabuti lalo na may kaso rin si Kibuloy sa Pilipinas. He should face the music here, especially na pinahirapan niya yung mga pulis na hanapin siya. Ganun din pala, susuko rin pala siya o mahuhuli rin pala siya, di ba? Si Kibuloy ay nasa listahan ng most wanted individuals ng US Federal Bureau of Investigation sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, at cash smuggling. Actually, noong 2018 ay nasa 15 cases, 15 kakaso meron si Kibuloy sa US. Pero yung iba ay nasolve niya na, pero itong 7 ay talagang grabing yung naiwan na 7 kaso niya sa US ay talagang mabibigat. Kaya hindi pwedeng manalo siya doon. Kaya ito, nagtataka tayo bakit parang pinabayaan na si Kibuloy. Wala na yatang tahimik na tahimik dahil merong plano ang Amerika. Sabi ni Arlene Stone, November 20 ay magkaroon na ng hearing sila doon sa Amerika at si Arlene Stone doon ang witness at whistleblower at naka-schedule na daw si Kibuloy doon. Kaya pala. Pero magtataka tayo bakit nag-file pa ito ng candidacy. Ay nako, si Kibuloy talaga, Kuya Kibuloy, manahimik ka na lang muna kasi biyahe ka ng Amerika yung kinakatakutan mo ay doon talaga ang punta mo. Kasi dito sa Pilipinas, kaibigan mo ang kalahati ng senador sa diyan sa House of Senate. Sa Congress ay meron ka rin, pero marami talaga sa Senado. Marami kang kapanalig doon. Kaya ang gagawin ng administrasyon ay doon ka na lang muna sa Amerika dahil kung dito ay pwedeng maayos mo lahat. Dahil may pera, di ba? Okay, patuloy tayo sa balita. Sa naunang pahayag ni Kibuloy, natatakot umano siya na i-extradite ng Amerika dahil gagawin sa kanya ang rendition na bigla na lang maglalaho dahil isa sa ilalim sa interogasyon at papatayin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Teka, bakit i-assassinate ka? Sino ka ba? At bakit takot ka? Anak ka na ng Diyos kung anak ng Diyos, magpapako ka sa krus, mamatay ka muna sa krus, and then muling mabanhaw or muling mag-resurrect. Mabuhay ka at aakyat ka doon sa langit. O sa langit ba kaya o sa impyerno? Doon sa ama mo na diablo. Kaya huwag matakot kasi kung talagang anak ka ng Diyos, ay gayahin mo rin si Kristo na anak ng Diyos na tunay. At magpapako ka sa krus, magpalatigo ka, lagyan ka ng korona na puro tinik, at kapag nagaya mo yun, ikaw na nga yung hinirang na anak. Walang kaduda-duda kapag nagaya mo talaga si Kristo. Ganyan talaga ang Diyos, talagang pinapahirapan, di ba? Kaya accept it, tanggapin mo yan kasi anak ka ng Diyos, at kapag anak ng Diyos, ipapako talaga yan. So, nandun po sa dalawang yun, kidnapping or assassination. Inihanda na ang pagharap sa Senado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa mga pang-abuso umano sa loob ng kanilang organisasyon. Muli namang inakusahan si Kibuloy ng panibagong sumbong ng sexual abuse ng mga magulang. Ito. Talagang mga magulang na Hindi na yung mga bata ang nagreklamo, lagot na si Kibuloy. Ito'y panibagong kaso. Iba yung 3 Ukrainian, alias Amanda.
Iba yun. Yun yung mga nauuna. Ngayon, after na mahuli si Kibuloy at alam na ng mga magulang na wala ng power, at saka naglitawan. Itong mga magulang na ito ay membro din ito ng KOJC at lumabas na. Kaya nga, sabi ni Arlene, ay noon 6,000 members. Sabihin natin 6 million members ay nagiging 6,000. Ngayon, 6,000 nagiging 600 loyalist members na lang. Pero kapag nabuksan yung mata ng 600, ay wala nang matitira. Diba? Ang matitira, yung mga girlfriends na lang ni Kibuloy dyan. Yung si Stephanie, si Ruth, tsaka yung ibang magaganda. Yun na lang yung loyal kasi magaganda ang buhay nila eh. Okay, so eto ang mga magulang mismo. Balikan natin ang balita. Kanya umanong mga nabiktima. Balita hatid ni Ian Cruz. Mga panibagong akusasyon ng sexual abuse laban kay Pastor Apollo Kibuloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasa sila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ang mga biktima, miyembro umano ng piling grupo ng mga babaeng tinawag na pastoral Ayan. o yung nasa inner circle ni Kibuloy. 12 taong gulang umano ang pinakabata sa kanila. Mismong mga magulang umano ng mga biktima ang lumapit sa mga pulis. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang mga nakakakilabot nilang karanasan na nagpapakita umano ng alarming pattern ng pang-aabuso. Ito wala na tong lusot kasi may nadagdag na naman na panibago. Iba yung nakikita natin sa mga balita noon, yung alias Amanda, yung Sofia, yung Nina, yung mga Ukrainian. Ito iba ito, bago ito at marami. Kaya kung magkaroon man ng hearing, wala na yatang hearing sa Senado. Kasi diretso na ito sa higher court, Supreme Court. At kapag makalusot pa diyan si Kibuloy, talagang ipapadala na ito sa Amerika. Doon ay walang hindi mababayaran yung mga judge doon sa Amerika. Dito pwede. Kung judge ka naman tapos bigyan ka ni Kibuloy ng 5 billion pesos. 'Di ba? Hindi papanalunin mo si Kibuloy sa kaso kung ikaw yung judge diyan, ikaw yung jury. Kaya dito kasi Pilipinas, pera-pera, masisilaw talaga ang mga tao ng pera dito. Kaya pwede pa rin makalusot si Kibuloy. Kaya nga sabi niya, susurinder ako at doon tayo magkita-kita sa Supreme Court, hindi sa Senado. Kasi sa Senado mahihiya siya doon eh. Kasi pagtulong-tulungan siya doon. Ngayon, doon sa Supreme Court. Kasi meron siyang magagaling na attorney. Yung mayaman ng attorney ngayon ni Kibuloy. Bago yata ang mga sasakyan. Kasi ang mahal ng binabayad ni Kibuloy. Para manalo siya. Pero sa huli ang panalo dyan ay mga attorney. Kasi nasa attorney ang mga malalaking bayad ni Kibuloy ngayon. Kaya swerte ang mga attorney ni Kibuloy. Swerte. Okay, tapusin na natin ng video. Hatid sa atin ng UNTV. Masinsin na umano nilang sinusuri ang mga ebidensya para mapalakas ang kaso laban kay Kibuloy. They were also victimized by Pastor Kibuloy allegedly. Inabuso din daw allegedly. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion hindi pa raw makakapagkomento tungkol dito dahil hindi pa nakapagbibigay ng malinaw na detalye ang PNP. Paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso ng mga babae, yung mga menor de edad, mga lalaki, pero pinagmalupitan din niya, yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively inhuman trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa. Pinaplansya na raw ang pagharap ni Kibuloy sa Senado. Inaalam na lang ang susunod na pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Nako, napakagandang na naman ito. Teleserye sa YouTube, sa Facebook, sa social media. Kasi iharap na naman sa Senado eh. Talagang ninipis ang muka ni Kibuloy dito. Meron daw alarming pattern yung kanyang pangmulistya. Ibig sabihin kung merong serial killer, siya ay serial maniac.
Kasi may pattern eh. 12 years old. Umpisa ng menstruation. First menstruation, alay. Ialay. Mayroong pattern eh. Paliguan, pabango. Ang pabango ay yung mamahalin. And then, i-grooming, pagandahin yung bata. Para pag mens, mukhang dalaga na. Dalhin kay Kibuloy. Kaya napaka-alarming pattern ang ganito. So, serial mangkanor. Kung merong mangkanor, ito ay mangkanor to the next level to eh. Sobrang galing. Idol ito ng mga mangkanor eh. Yung ganito, wala yung mga pedophilia, walang sinabi dyan. Ito talaga yung father of all mangkanor. Si Kibuls. Okay, so tayo magtapos na. Balik tayo kay Senador Hontiveros. Yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively inhuman trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa. Pinaplansya na raw ang pagharap ni Kibuloy sa Senado. Inaalam na lang ang susunod na pagdinig ng Committee on Women and Yan. Children. So yan ang ating abangan mga ka-art lover, mga kababayan. Ang susunod na na palabas sa Senado at nandiyan na si Kibuloy finally. Makikita na yung kanyang reaksyon ng kanyang muka kapag siya tatanungin na ng mga senador. Nandyan pa rin si Robin Padilla at Bato eh. So meron pa siyang dalawang kapanalig dyan sa Senado, kaya pwede. At dyan talagang mahalata na natin na kakampi talaga niya si Robin Padilla at Senator Bato, pati na yung si Cynthia Villar. Kaya next election, alam nyo na, mga kababayan, kung sinong iboboto. Huwag kayong magpadala sa mga troll vlogger ng huwag kayong masyadong maniwala sa mga troll vlogger ng oposisyon kasi sobrang paninira. Kahit anong gagawin ni PBBM na maganda ay ginagawang masama. Kita naman natin kung sino ang mga tunay na bangag, di ba? Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Comment your commentary sa ating comment section at huwag kalimutan mag-subscribe kung bago pa lamang kayo sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam. God bless the Philippines.